walang pinoprotektahan, walang kasinungalingan, serbisyong totoo lang. Exclusive! Isa sa mga suspect sa pagkarnap sa sasakyan ni Benson Evangelista, idinetalye kung paano dinukot at pinatay ang car trader. Evangelista, nakremate na. Driver naman ng pinatay ring car dealer na si Emerson Lozano, inilibing na. Abogado na magkapatid na itinuturong leader ng kilapot na Dominguez Carnapping Syndicate, pinasusuko na ang kanyang mga kliyente. Dating Deputy Director ng NBI, nagpakamatay. Bagong pasyalan sa Museo Pambata, silipin. At ang makulay na kasadyan festival sa Iloilo. Mula sa GMA Network Center, ito ang 24 Oras. Magandang gabi po. Tiwala ang PNP na malapit nang maresolba ang kasong pagpatay sa car dealer na si Benson Evangelista. Ngayong nagsalita ng isa sa mga umano'y suspect sa krimen. Ibinetalye ng naturang suspect na sumuko kung paano plinano hanggang pinatay ang biktima. Nakatutok si John Consulta live at exclusive mula sa Camp Oliva sa Pampanga. John? Ang sworn statement ni Alfred Menjola na isa sa mga nadidiin sa pagpatay kay Benson Evangelista. January 13, pasado alas 10:30 ng umaga, pinlano umano ng Dominguez Carnapping Group sa Greenville Subdivision sa San Fernando, Pampanga ang pagkarnap sa sasakyan ni Benson. Kasama raw ni Menjola sa pagplano ang magkapatid na Raymond at Roger Dominguez, Jason alias Soy, isang Rolly at isang Ann. Si Menjola raw ang naatasang kumontak kay Benson. Si Alan naman ang magpapanggap na buyer. Si Raymond daw ang lookout ng grupo gamit ang isang puting expedition. Ginamit din daw sa kanilang operasyon ang kulay itim na Ford Everest na nabawi sa isang talyer sa Angeles, Pampanga kahapon na pag-aari umano ni Roger Dominguez. Sa apartment pa lang, sinabi na raw ni Rolly na papatayin nila si Benson. Alas 2 ng hapon, tumulak ang grupo mula San Fernando patungo sa target area. Alas 4 na ng hapon, dumating daw sila sa bahay ni Evangelista. Nagkatawaran pa raw sa presyo ng Land Cruiser. Hindi raw nagtagal, sinimulan na ang test drive. Si Evangelista raw ang nagmaneho ng Land Cruiser habang nakasunod ang Green Pajero na nabawi na rin ng mga otoridad kagabi. 4:15 ng hapon, tinutukan ng baril si Evangelista na agad pinalipat sa tabi ni Menjola at tuluyan ng nakuha ang Land Cruiser. Mula Cubao, dumiretso ang grupo papuntang NLEX hanggang sa dumating sa Mabalacat, Pampanga, pasado alas 5 ng hapon. Inutusan daw si Menjola na magtungo sa isang mall para bumili ng 2 gulong at 1 galon ng gasolina. Pero bago siya umalis, nakita pa raw niya si Evangelista sa loob ng Land Cruiser. Naka-packaging tape na kulay gray ang mata at kamay. Wala na raw alam si Menjola sa mga sumunod na nangyari. Nalaman na lang daw niyang patay na si Evangelista. Matapos patayin si Evangelista, pinaghati-hatian daw ng grupo ang mga gamit na nakuha sa biktima. Ang cellphone napunta raw kay Joel. Kwintas at bracelet naman daw kay Rolly. Kinuha naman daw ni Roger Dominguez ang 3,500 pesos cash, ATM card, driver's license at lisensya ng baril ni Evangelista. I'm not saying that we have completed investigation. As of this time, alam naman natin the search is ongoing. So, I can only presume that marami pa tayong makukuhang ebidensya doon. Kanina, nakuna ng GMA News ang pagpasok ng mga taga-Soko sa ikalawang safe house ng Dominguez Carnapping Group sa Greenville Subdivision sa San Fernando, Pampanga. Na-recover ang mga gamit na iniwan ng mga suspect. Na-recover din ang isang bedsheet na kukunan daw ng semen sample. Nabawi rin ang ilang damit, panlalaki. Ang ilan, duguan. Ang isa, aalamin daw ng crime lab kung ito nga ang pantalong suot ni Emerson Lozano. Kaninang hapon ay dumating dito sa Camp Olivas si Arsenio Evangelista, ama ni Benson. Nakipagpulong siya sa PNP at sumama paalis para sa inquest sa Quezon City. Eksklusibo ring nakunan ng GMA News ng video ang suspect na si Alfred Menjola nang ilabas siya para dalhin sa inquest proceeding sa Quezon City Hall. Patuloy na kumukuha ng iba pang detalye ang mga pulis sa likod naman ng pagpatay kay Emerson Lozano at kung may koneksyon ang kaso nila ni Evangelista. At yan ang mga pinaka-latest mula pa rin dito sa Camp Olivas. Balik sa iyo, Jiggy.
Maraming salamat, John Consulta. Kanina umaga na-cremate ng labi ni Benson Evangelista. Nakatutok si Sandra Aguinaldo. Mula sa Loyola Memorial Park sa Marikina, dinala ang labi ni Benson Evangelista sa St. Peter's Crematorium sa Quezon Avenue, Quezon City. Matapos ang maikling panalangin, lumapit ang misis ni Evangelista sa ataol ng asawa. Pigil na pigil ang emosyon ng pamilya habang ipinapasok ang labi sa crematorium. Si Maynard Evangelista hindi na nakaya pang panoorin ang cremation ng kapatid. Nang ilabas na ang abo nito, ayon sa ama ng biktima, kahit paano'y lumuwag ang loob nila sa pag-aresto sa dalawang suspect sa krimen. I strongly believe na yun ang talagang mga suspect na ang basis ko talaga yung matching, lahat-lahat na kinuwento ng mga tao kong nakakita na nag-witness. Pangako ni Arsenio, hindi siya magsasawang maghanap ng hustisya para sa anak. Benson, mahal na mahal kita. Hindi ka namatay ng walang katuturan. Marami kang buhay na na-save. Matapos ang cremation, isinagawa ang Walk for Justice. Naglakad ang mga nakiramay ng mahigit 1 oras papunta sa Immaculate Conception Cathedral sa Cubao. Idinaan sa mga suot na t-shirt at mga tarpaulin ang kanilang hinaing. Ni minsan, hindi sila iniwan ng mga pulis Quezon City na gusto raw siguruhing ligtas ang mga nakiramay. Sa simbahan, isang misa ang idinaos kung saan na-pray over din ang pamilya Evangelista. Nagpasalamat ang pamilya sa mga nakiramay at sumuporta sa kanila. Sandra Aguinaldo, nakatutok, 24 oras. Naihatid na rin sa huling antungan si Hernani Sensil, ang kasama ng napaslang ding car trader na si Emerson Lozano. Yan ang tinutukan ni Jam Sisante. Labis ang hinagpis ng misis ni Hernani Sensil. Inilibing si Hernani kaninang umaga sa Loyola Memorial Park sa Marikina. Dito rin inilibing noong Huwebes ang kasamahan niya sa trabahong si Emerson Lozano. Pinaniniwala ang biktima ang dalawa ng isang malaking carnapping syndicate. 3 anak na naiwan ni Hernani. Ayon sa ina ni Hernani, malaking dagok ang pagkawala ng anak dahil mabait at mapagbigay daw ito. Bagaman nag-uusap sila sa telepono, 2001 pa raw nang huling nakita ni Nanay Patricia si Hernani. Ngayon, hindi niya masilayan ni mukha ng kanyang anak na natagpo ang sunog. Sana mabigyan kang justisya kung anong ginawa din sa anak ko. Parang hayop talaga eh. Kung ano mang mangyari, ano man nangyari sa justisya na to, pagpapasalamatan na lang natin kung masolba o hindi. Panginoon o husgado nang makakaalam kung mapaganohan ito. Bukod sa mga kaibigan at katrabaho, nakiramay rin ang ilang kaanak ni Lozano. Jam Sisante, nakatutok, 24 oras. Iba't ibang ebidensya magpapatunay raw na sangkot ang magkapatid na Dominguez sa carnapping ang nasamsam na motoridad sa isang raid kagabi. Tinutukan niya ni Emil Sumangil. Sa kaduluduluhan ng Greenville Subdivision, sa gitna ng talakiban, nakapwesto ang 2 palapag na apartment-type property na sinalakay ng puwersa ng PNP CIDG. Sa bisa ng search warrant, na-recover ng mga pulis ang sinasabing 2 carnap na sports utility vehicle na pag-aari di umano ng magkapatid na Raymond at Roger Dominguez, ang itinuturo ng PNP na mga leader ng Dominguez Carnapping Syndicate. Isa rito ang nagsilbing backup na sasakyan na kumonvoy ng karnapin ng sasakyan ni Benson Evangelista. Pero wala sa lugar ang magkapatid na Raymond at Roger. Sa loob ng bahay, 25 plaka ng sasakyan, daang piraso ng mga car key, accessories, mga baril at bala at iba pang gamit umano ng grupo sa kanilang carnapping operation na samsam ng PNP. Ito nga maybe siguro ginagamit nila ito sa kanilang operation. Sa inisyal na pagsisiyasat ng pulisya, may problema din umano sa papeles ang kulay bronze na Ford Expedition at ang kulay berdeng Mitsubishi Pajero na pag-aari din daw ng Dominguez Brothers.
Sa investigasyon, lumilitaw na ilang buwan nang umuupa sa lugar na ito sina Dominguez at ayon sa impormasyon ng mga pulis ay tinitirhan ng ilan nilang tauhan. Sasailalim sa malalim ang pagsisiyasat ng mga ebidensyang nakuha kasabay ng inilatag na nationwide manhunt ng PNP at NBI laban sa iba pang mga suspect. Emil Sumangil, Nakatutok, 24 Oras. Pinayuhan na sina Raymond at Roger Dominguez ng mismong abogado nilang sumuko na. Ayon kay Attorney Jose Cruz, ito'y para mabigyan ng linaw at mapabilis ang investigasyon sa mga kasong pagpatay kina Emerson Lozano, Hernani Sensil at Benson Evangelista, kung saan isinasangkot ang kanyang mga kliyente. Kung inosente raw magkapatid, wala raw silang dapat ikatakot. Sa uli raw nilang pag-uusap, pinag-iisipan na raw ng dalawang sumuko na. Pansamantalang nakakalaya ang Dominguez Brothers matapos magpiyansa sa mga kasong carnapping na kinasasangkutan nila noon. Huwag nang antay yung pang ma-issuehan ng warrant of arrest at sila paghanapin pa. Dahil sa ganitong kalaking kaso, hindi nila kayang magtago sa napakatagal na panahon. Sa ibang balita, bukod sa Corinthian Liner, dalaw pang bus company ang pinarusahan ng LTFRB dahil sa paglahok sa umano'y illegal na welga sa Metro Manila noong Nobyembre. Nakatutok si Teresa Andrada. Permanente nang kinansela ang prangkisa ng Philippine Corinthian Liner Corporation ni Claire de la Fuente. Hindi na maaaring bumiyahe ang 107 bus ng kumpanya oras na matanggap nito ang LTFRB order. 6 na buwan namang suspendido ang Bovgen Transport Services. 16 na bus nito ang pansamantalang di makakabiyahe. 3 buwan naman ang ES Transport na may 10 bus. The basis for our resolution is the number of buses that should have been deployed on that day in proportion to the number of buses that the company or the individual owns. Noong November, libo-libong commuter sa Metro Manila ang naapektuhan ng isinagawang strike ng mga bus company. Itinanggi noon ng mga bus operator na strike ang nangyari. Nagkaroon lang daw ng miscommunication sa mga driver. That explanation is not acceptable. But there is a finding na may participation sila. Tumanggi si De La Fuente na magsalita. Ang mga driver at konduktor naman ng sinuspending bus companies, todo tanggi pa ring sumali sila sa strike. Kami, diretso ang biyahe namin noon. Ang daming ang pasahero no kasi walang bus kami lang Kaya nga kami nagsilabas, magugutom pamilya namin. Obligadong bumiyahe kami. Siguro pwedeng baka i-check uli nila yung kung bakit nag-come up sila sa ganong order. Ipatutupad ang cancellation at suspension sa loob ng 15 araw matapos matanggap ng mga operator ang order. Maaari naman maghain ng motion ang kanilang mga abogado. Ayon sa LTFRB, hindi naman daw maapektuhan ng mga commuter sa kanilang desisyon na kanselahin at suspendihin ang prangkisa ng ilang mga kumpanya ng bus. Sa kwenta ng LTFRB, nasa 5,000 bus ang bumabiyahe sa Metro Manila kada araw. Sapat na bilang na raw na ito para serbisyohan ang mga commuter sa Metro Manila. Teresa Andrada, Nakatutok, 24 Oras. Samantala, isang dating opisyal ng NBI ang natagpuang patay sa kanyang kwarto sa bahay nila sa Muntinlupa. May tama ng bala sa kanang sentido si dating NBI Deputy Director for Special Investigation Alejandro Tenerife. Sa inisyal na investigasyon ng pulisya, lumalabas sa nagbaril sa sarili si Tenerife. Maliban sa kalibre 38 baril na ginamit daw ni Tenerife, nakita rin ang iniwan daw niyang suicide note. Ayon sa anak ni Tenerife, matagal na raw idinaring ng kanyang ama ang pananakit ng tiyan at ulo. Pero wala naman daw lumabas na sakit sa pinakahuling check-up. Nakatakdang i-cremate sa January 26 ang labi ni Tenerife. Susunod, landslide sa Owas Albay, 5 bahay gumuho. Ang bagong pasyalan sa Museo Pambata. At ilang Kapuso stars nakisaya sa Kasadyahan Festival sa Iloilo. Tutok na dito sa 24 Oras.